kung titingnan ay para itong matigas na bato. Ito ay isang keso, blue cheese kung tawagin. At ang nakikita ninyong maitim ay mold o amag. Pero safe naman pong kainin ang klase ng amag na ito. It's moldy, but it's safe to eat. But I eat ass, so... Ito naman ang itinuturing na hari ng mga keso, ang Parmigiano Reggiano. Galing ito sa Italy at merong flavor na salty, nutty, minsan fruity o grassy at manamis-namis. Kaya marami ang direkta nang nilalagay ang pasta sa ibabaw nito para makuha ang napaka-unique nitong flavor. At para malaman kung ready nang kainin ang keso ay pinupukpok nila ito. Ito naman ang pinakamatigas na keso sa mundo, ang Chirpy. Parang bato sa tigas. So hard it is, you cannot break with the hand. I'm not kidding, literally. Hindi ito basta-bastang nakakagat ng ngipin. Kailangan pang gamitan ng matulis na kutsilyo para mahiwa. Imagine, ang isang maliit na pirasong ito ay maaaring umabot ng halos 3 hours bago matunaw sa bibig. Pero pagdating sa amoy, ang itinuturing na pinakamabahong keso sa United Kingdom ay ang Stinking Bishop. Oh, God! Marami ang nagsasabi na ang amoy nito ay parang isang mabahong medyas o bulok na manok. Ganito ang panlabas na itsura ng Stinking Bishop. Napakaganda ng kulay. Medyo malambot din ang loob nito. Pero mas nakilala ito sa kanyang napakatapang na amoy. Isang farm lamang ang gumagawa ng kesong ito sa mundo. Ito ay ang Charles Martel & Son sa United Kingdom. Gumagamit sila ng gatas ng baka at nilalagyan ng rennet, isang substance na ginagamit para kumapal ang gatas at makagawa ng keso. Pero ang dahilan sa mabahong amoy ng Stinking Bishop ay ang pear cider na kung tawagin ay perry. Ang perry ay mula sa prutas na Stinking Bishop pear o tinatawag ding Moorcroft pear. Dito nagmula ang pangalan ng keso. Gamit ang perry ay huhugasan nila ang keso na 1 day old pa lang. Ito ay para mas ma-absorb ng keso ang flavor ng perry. Itatabi muna ito sa loob ng 2 hanggang 3 linggo hanggang sa mag-mature. At ito na ang finished product. Ano naman kaya ang lasa nito kapag kinain? No smell at all. No? No. I mean, Not supposed to say that. no, because the smell can put you off. But this taste, I really love it. I don't know, it reminds me of some cheese I used to eat. Ang pinakamatigas na keso naman ay nagmula sa bansang Nepal. Ang Chirpy ay isang traditional cheese ng mga Nepalese. Isa sa mga unique features nito ay meron itong napakababang moisture content, kaya napakatigas nito at mas tumatagal. Gawa ito sa gatas ng Chowri, isang breed na kombinasyon ng lalaking yak at babaeng baka. Niluluto muna ang gatas, hinihiwalay ang gatas at inaalis ang taba. Pagkatapos ay nilalagyan ng sour yogurt ang gatas. Tinatabi ito sa loob ng 24 hours, kinakat at pinapatuyo sa apoy. Kapag napatuyo at nailagay ito ng maayos sa loob ng balat ng hayop, ang Chirpy ay tumatagal ng 20 years nang hindi inaamag. Habang tumatagal ay lalo itong tumitigas. Meron daw itong smoky na amoy at manamis-namis na lasa. Healthy at nutritious daw ng Chirpy dahil sagana ito sa protein at mababa sa fat. Isa rin daw sa nagpadagdag sa nutritional value at unique na lasa ng Chirpy ay ang mga espesyal na damo at halamang gamot na kinakain ng mga Chowri. Kayo mga kaasam, meron na ba kayong natikman sa mga naitampok nating keso? This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!